balisong natin, sabi mo nga maganda naman yung quality. Opo. It's tapos export talaga siya, inaano siya ng ano. Mhm. Paano natin napasok yung yung market Ang ng ibang bansa? bali ito po, gawa rin po ng ito sa internet. Mm. Um, para pong ang dami kasing mga nag-a-add na mga foreigner noon. Mm. Ito, di na-target namin halos lahat naman ng bali houses, bali makers ay nag-a-upload ng mga mga kanya-kanyang gawa. Mm. Tapos ito, kunyari, for example, sir, ikaw yung nakakita ng aming page, umorder ka sa amin, Mm. tapos pagdating sa'yo, maganda, quality, Mm. may re-refer mo doon sa iba na, Sa ay, iba, ganun, oo. ganun, hanggang sa kumalat na yung ano niya, Mm. na, ay, ganun, ganun, ganda ng pagkakagawa, quality, ganyan. Mm. Ito kuya isa, suggestion ko lang kasi nga sabi mo, napasok na natin yung mga other Opo. mga other products. Pero gumagawa rin ba kayo ng kitchen knives? Opo, gumagawa rin po kami. Yun. Kasi to tell you frankly, balisong parang nawala na ng use eh. Oh, hindi na tayo part ng Bali, ano po, hindi naman po sabi na puro balisong, ay nandiyan na rin po yung mga pang household natin. Yeah, oo. Opo, nandiyan po yung kitchen knife, ito pong mga pang taga ng mga karne, Mm. mga panggamit sa mga bukid, mga itak, mga ano. Mm. Kasi I remember si Dad, ng number one na ano niya sa akin, sabi ko, Dad, gusto ko tong klase ng balisong na to. I don't alam kung ano yung klase ng blade na to. Opo. Pero gandang-ganda ako. Pero ang sabi niya sa akin, wag yan. Ang bilin mo yung labaha ba? Labaho? Opo, labaha, labaha. Labaha, Opo. oo. So, siyempre, medyo ang lalim. Ano ba yung labaha na yun? Yung pala, para siyang siya yung parang yung pang-ahit. Opo, opo. Oo. Dahil po, ang labaha po na yan, tinatawag hindi, dito naman siguro po, parang dati po kasi hindi naman talagang labaha ang tawag diyan eh. Mm. Dahil nung talagang unang gawa ng ating balisong, yung itsura niya talaga labaha. Dahil kutsilyo Oo. lang talaga mismo ang ating balisong Balisong. noon eh. Mm. Wala naman dating mga tawag yan, o mga ganyan-ganyan. Mm. Hanggang sa ito, mga late nagkakaroon na sila ng mga pangalan. Pangalan, mga korte. Oo. Kasi yung iba, napansin ko, difference ng labaha with other blades is that, poging tingnan yung other blades eh. Parang may tari ng manok, di ba? Opo. Alam mo yan, maraming klase yung ngayon ng talim. Nandiyan yung Rambo. Katulad nito, yung Rambo. Kung alam nyo lang yung pelikula ng Rambo, Rambo kay movies. Sylvester Stallone. Oo. Bali, dyan, isa rin yung tinatawag na Rambo blade. Dyan po ginaya yung isang talim po natin na ginagamit sa balisong, yung design. Okay. Tapos, meron din po dyan tayong tinatawag na dibuyod. Mm. Yung pong dibuyod na yun, yung kamukha rin po siya ng Rambo, kaso wala siyang design. Okay. Tapos, nandyan po yung labaha. Labaha yan. Tapos, ito yung mga sa Pilipino, nandyan din po yung tinatawag na uwastari. Meron din Ano po itsura yan. nun? Ano itsura nun? Bali, yung tari po ay medyo pag ganun po na, hindi, di ba ho ba ang tari ng manok nakaganon? Nakaganon, nakahook. Nakaganon. Parang Siya medyo pag nakaganon ng konti. Paano mo iba-butterfly yun? Bali, kami, ninipis lang po siya ng konti, yung blade Konti, niya. Tapos, iayo namin ng kanyang bahay niya, yung housing niya. Yung housing niya. So ganun pala. Dapat pala. Yan yung natin. Yan yung Tapos, plano ano natin. po pala? Meron pa pala. Yung Chris. Chris. Yung Yung Muslim bolo, parang yung zigzag. Oo. Nandyan yung mga yan. So, Tapos, hindi lang pala mga kampilan. Oo. Dinahong palay, kung ano yung mga nasitak natin, kung ano yung mga ginagamit ng mga tao na kung ano yung tsura ng mga nilalagay namin sa design ng balisong Design namin. ng balisong. Oo. So you can say na pwede pala siya maging collectibles, di ba? Opo. Okay. Katulad po nung mga kampilan. Oo. Nagagaya po namin yun, nilalagay namin sa balisong. So maganda nga pala talaga. Hindi lang natatakil natin na maayos. Kumbaga, it's a forgotten industry na sana matuloy ng mga bagong yung mga fresh markets Opo. ngayon, di ba? Tapos napansin ko, Kuya Ace, kasi dati bumili ako ng training knife noon. Opo. Ang isang nakapag sa akin bukod doon sa blade is yung housing niya. So ano yung mga klaseng housing ba?
Bali po, mostly po ang balisong po natin ay yung eto, andiyan po yung sungay ng kalabaw, Ah, okay. ah, buto ng baka, kabayo, kalabaw. Hmm, Tapos ang pinaka-rare naman po natin ay sungay ng usa. meron nun? Opo, Ah, talaga? dahil ang usa po kasi, hindi naman po, dati kasi ang usa pinapatay. Oo. Ngayon kasi maghihintay po tayo nung nalalaglag na. Dahil Mm. nalalaglag ho kasi ang So, saan kayo nakakuha nun? Ang bali, ito na rin po, may nagdadala po sa amin na sasabihin nila ay galing pa daw sa kanilang mga lolo yung sungay ng usa na yun na binebenta po sa amin. Ah, so, kumbaga mga antique na yung Oo. mga ano, yung parang mga hunters na nakalagay sa mga Oo. wall nila. Kaya Alright. maswerte po yung ano, yung makakakuha ng balisong na sungay yung sungay ng usa yung housing. Talagang dahil yung sungay ng usa na yun eh minsan nasa antique shop na Mm. na ano, minsan nasa naka-display sa bahay na Sa antique, bahay, oo. biglang mapupunta sa'yo. Then ano, naano ko nga rin, sabi ko plano ko dati, Dad, gusto ko ng ano, ng balisong, ang gagamitin natin bakal is yung bearing. Kasi Opo, opo, bearing. may nabanggit sa akin yung binilan ko dati na the best yung blade, yung bearing para sa blade. Opo. Oo. Then, ang plinano ko dapat, sabi ko, Dad, magpagawa kaya ako ng, yung housing niya is gold. Para medyo luxury kasi pang di-display ko lang naman, hindi ko na may Opo. gagamitin sa labas. Tapos lalagyan ko, parang gusto ko ng may konting red. Lagyan ko kaya ng vial na may dugo ko. Sa tingin mo okay yun? Opo, bali, ito po, tumatanggap kami ng mga customize. Ah, talaga kuya? Bali, ito, katulad na lang noong may may nagpa-customize sa akin, yung mga gems, yung mga diamonds, di binutas namin dun sa blade. Bali, sila na lang yung nagkabit nun. Yung Okay, mga, okay. kung ano yung design nila na ano. Pero kung, kuya, ano yan magandang i-explore yung market na yan. Pwede kang makipag-collaborate with other jewelry workers para kayo yung gagawa nung balisong, Opo. tapos sila yung para Katulad ma-mark nga, up minsan po natin. sasabihin ba't naman ang mahal ng balisong mo? Sabi ko po, sir, mahal po talaga to. Tingnan nyo yun. May mga diamond yung Oo, oo. kaya po, Siguro Kuya Ace, you need to certify your kasi nga iaano na natin na, wag mo siyang i-product. Ito suggestion ko. Wag mo siyang i-product as balisong. Apo. Kasi medyo we're past that na eh. Medyo kukonti na yung market natin eh. You product yourself. Paano mo i-product yourself? Sabihin natin, this balisong was made by Artisan Ace. Di ba? Oo. So parang mas lataas yung value niya kasi sabihin natin, oh, hindi knock-off to. Hindi basta-basta kung sino lang ang Opo. gumawa ng balisong na to. And then, kagaya na nabanggit ko sa'yo kanina before tayo mag-start ng podcast, why not increase your services na yung after sales. Apo. Na for example, bumili ako ng balisong sa'yo. Medyo mas high-end siya kaysa compared dun sa mga other balisong. Pero pag napadaan ako ng Taal, or napansin ko na kasi yung sa training knife ko, lumuluwag. Apo. Lumuluwag yung parang pinakapako niya eh. Yung what if ganun yung parang gawin mo market mo na anytime na dadalhin mo siya doon, it's free of your repair na pwede mo siyang maibalik doon sa dati. Tapos magagaranti mo na 15 to 20 years yung itatagal nitong knife na to. Opo, maganda nga pong idea yan. At, Di ba? Susubukan ko po. Try natin Kuya Ace. Kasi, Apo. we're trying to catch up to the new market. Kasi sabihin na natin, yung natatalo tayo ng ibang bansa eh. Opo. Talaga naman balisong. Pag sinabing balisong, Pilipinas eh. Batanggenyo. Batangas. Tapos ngayon, babatuhan mo kami ng mga knock-off. Di ba? Kaya nga po. O kasi nakikita ko yung mga market sa ibang bansa. Although natutuwa ako kasi yung iba nagtitrick sila ng ng gamit yung mga balisong eh. Pero mga new yung mga bagong knife na hindi ko na maintindihan. So ano yung difference nun sa atin? Ito po yung mga bagong knife ngayon na lumalabas sa ano po kasi nagkakatalo sila dahil ang ating balisong ay handmade. Ito naman po yung mga imported na mga balisong ay parang mga machine na kasi yung gumawa. Oh. Tapos yung housing nila bakal.
At dito po sa atin yung balisong po natin naglalaro lang po ang housing natin sa tanso. Mm. Yung tanso naman malambot lang din lang naman kung tutusin po ang Mm. tanso eh. Di katulad sa kanila, yun din nga po ang inaano ko, nakakaisip sila na kung paano ba't ganun yung quality ng pagkakagawa nila. Ultimo na kahit mga platinum nagagawa nilang ganun. Yeah, no. Yan din yung ano ko siguro dahil siguro need na natin ng intervention from the government para mas ma-preserve natin yung ng balisong industry saka para mas may advancement ba. Oh, may advancement tas makahikayat tayo ng mga new na artisans, Mhm. 'di ba? So 10 to 15 years from now, saan mo nakikita ang industry? Siguro po mas kung sa ngayon po ay yung mga ibang mga bata ay mag-aaral, siguro po mga 15 years napakadami na po ulit ng mapoprovide nating Mga bagong Opo. Pero as of now, ikaw ang pinakabata. Sa ngayon po 10 simula po ngayon 10 years siguro po mga amang-ama na lang yan yung ibig sabihin talagang kokonti na. Kukunti na. Oo. So parang hindi na siya industry. Parang gusto na lang, passion na lang talaga yung paggawa. So you can, so you think na after 10 to 15 years na pwedeng mag-died out ang balisong? Dahil dati kasi halos buong barangay 60% dyan ang gumagawa eh. Ngayon kung gaano kadami ang Bali houses, gano'n na rin lang din kadami ang gumagawa. Grabe. So hopefully maggawa natin ng paraan na mas mapalakas natin ng Sana nga po at tulong din po sa hindi lang naman din po para sa amin 'to eh. Yung sa kultura tsaka yung iba mabibigyan ng trabaho. Yeah, oo. Yun, so Kuya Ace, nababanggit mo sa mga production garto ganyan. May na ba? May instances ba na dahil tulad nun sa Densyo natin, Apo. yung sa Densyo na balisong natin, may instances ba na may nawala kayong produkto kasi hindi na naipasa? Opo, ito po number 1 po sa amin na wala yung labaha, yung mismo Labaha? Yung ginagamit ng ng mga yung sa barbero? mga barbero, yung inaano nila doon sa mga balat na sinturon. Talaga? Ba't nawala Yun ang yun? isang wala nang mga sumunod dahil ito, yung kahulihan namin gumagawa noon ay naano siya nung Pategi pandemic. na. Talaga? Naano siya nung COVID nung Aray yun. ko. Yung panahon na yun. Tapos ito, ginagaya naman namin, hindi namin siya halos magaya. Pero meron akong naitagong isa na ginagawa naming pattern ngayon. So, you mean to say na per artisan, may kanya-kanyang mastery May talaga. kanya-kanya po talagang yung parang yung kanyang pagka-master doon sa kanyang isang So hindi pala talaga siya basta-basta na halimbawa, balisong maker ka. Opo. Kaya mo rin gawin yung balisong ng kabilang Bali house, gano'n. Opo. Parang ito po, hindi ko po kaya yung ginagawa nila. Tapos hindi yung kaya ko naman, hindi naman nila din kaya. Opo. Okay. So may rin talaga. Kaya nga parang mas maganda nga rin yung suggest ko sa'yo na parang you promote yourself as an artisan di Dahil ba? katulad na lang po yung sa labaha ngayon. Ang lumalabas na po ngayon yung nilalagyan na lang ng blade. Oo, actually napansin ko nga yan nung nagpagupit ako sa Manila. Yung labaha kasi nga nila, sabi ko, ba't binabalahan ito? Tapos makita ko, blade din lang. Sabi ko Blade na parang, yung medyo kasi old soul kasi ako. Opo. I want to do things traditionally. Kumbaga, nabawasan ba yung ritual ko pag nagpapaahit ako? Ganon. So, yung pala, may nawala ng special, kumbaga, kasi nga dati napapansin ko, basta labaha, kataal din di ba? Kasama rin ng mga balisong. Bali, ito pa rin po. Ang sa tingin ko po, ang susunod ay yung Densyo na. Yung Densyo na. Opo. So, hopefully, maipasa naman yan, no? Dahil ito, meron kasi, dalawa pa dapat yan. Oo. Ang isa kasi isang matanda na. Tapos yung isa naman, nag-ibang bansa. Kaya, ang natira dito, yung matanda na.
Talaga? Kaya ang production ng paggagawa ng densyo ay talagang napakatumal. So, ano yung nakikita mong parang difficulty? Bakit hindi agad nila naipasa? Ito, ay siyempre ang mindset ng mga magulang Hmm, para sa mga anak, ang makapag-aral sila ng mabuti, ng maging maganda ang kanilang kinabukasan, kinabukasan. oo. Dahil ito, ito naman po talaga talagang napakahirap po gumawa ng isang obra Hmm, na alam mo ng balisong na 'yan. yeah, oo. Dahil, diyan mo mararanasan yung init, pawis, parang ano, kahit pa sabihin mong ano, nandiyan minsan maaaksidente kang masugatan. Oo, kasi Hmm. you're not just playing with fire, pati yung mga blades na ginagawa Kaya mo. ito, siguro ang isip ng mga yung sila, yung mga Hmm, para sa anak nila ay maging maganda yung buhay nila sa ano, na mag-aral kayo ng mabuti. Kaya ito, wala ng mga kabataan na o kaya yung mga sa middle age na sumunod. yeah, oh. Eto, it's just my opinion lang naman. Napapansin ko, dahil nga siguro ang dami na rin ng mga scholarship, napakadali Hmm, ng meron ng college degree. kaya nga yun din nga Oo, po. napapansin ay, especially with Congressman Leandro, hindi lang scholarship, may ano na rin, may mga allowances na rin, Oo, 'di may ba? mga allowances na Oo. Pero for me, kasi nung time ng unang ano talaga, siguro mga 60s to 80s, grabe talaga 'pag sinabing edukado ka, eh, yung nakapag-graduate opo. ka, Hmm, engineer, maestra, opo. oo. Then ngayon, napapansin ko, sobrang dami na nagsulputan na courses na after 4 years, babatuhan ka lang ng minimum. 'Di ba parang ang Kaya nga, nakaka-off opo. naman, oo. Eh, dito kasi napansin ko nga dahil sabi mo walang naging ano, hindi naipasa ng maayos kasi walang apprenticeship program, Opo. 'di ba? Pero may mga ano na ba, may mga ginawa na bang mga hakbang dati kung paano kung na para ma-preserve yung ano natin, Ito po, artistry? nagkaroon po ang local government natin ng ito yung sinasabi ko po na yung academy. Okey, okey. Opo. Nag-provide ang local government natin ng mga gamit, kung ano po yung parang siguro sabihin po na natin na mga 5 set yun. Mhm, Nandoon na yung mga pangmakinang barena, ito oo. yung yung Rolling Stone Hmm, na ano, tapos ito naman, napabayaan. napabayaan, Oo, So, kaya yung mga ano, dapat na nahikayat natin, hindi hmm. na nagtuloy. Hmm, Pero kung sana po ko yun natuloy, siguro may inspire pang mga kabataan yeah, oo. na Maano sila kasi nga, ito masasabi ko nga rin kasi, medyo ano kasi, ang tingin kasi kapag mag-aano ka ng balisong is opo, groundwork, sobrang opo, ano, parang sobrang hirap mo, ganyan ganyan yung mm, dating. Pero hindi, it's an art, eh. Art, 'di ba? Para matawag kang artisan, yan nga yung isang pinaglalaban natin dito. Then, nabanggit mo na during pandemic, maraming nagsulputan ng mga ano, ito po, ito yung mga yung pandemic kasi 'di ba bawal naman tayo lumabas noon, eh. yeah, Ito yung mga nawalan ng trabaho o kaya tumigil yung trabaho nila, mm. yung mga dating artisan ay eto, nagsipaggawa ulit. Okey. So may mga ano pa, meron pa Opo. ding mga iilan na marunong pa rin gumawa? Marunong pa rin talaga pong Okey. gumawa. Ito, nung naging normal na yung ating ano, Eh, new normal na, oo, nagsibalikan na sa kani-kanilang trabaho. trabaho. Yun lang talaga, oo. Kasi siguro napansin nila na it's much easier, mas ano, hindi Mm, talaga yun yung calling, eh. mm. Na kahit po Pero sabihin nilang mahilig sila gumawa ng mga ganyan, hmm, ng balisong, ay ano pa rin, natatalo pa rin ng kitaan dun sa mismong trabaho talaga. oo. Pero hopefully, Kuya Ace, na may dun sa mga ano natin, dun sa mga anak-anak niyo, may mag-ano pa rin, like kahit hindi na gawing business, matutunan man lang. Opo, yung ito nga po, kahit hindi na nilang gawing yung sinasabi niyo pong No. maging business, basta matutunan dahil, um, sa tingin ko po dahil, ano po ako sa mga knife, mga blades, Mm. parang astig ka, Oo. yung marunong kang gumawa ng ganyan ng parang pang-collection mo. Hmm. Saka dati hindi ka Batanggen niyan 'pag wala kang 29, 'di ba? Oo, Oo. Sana ano, sana yung mga future kids natin mag-ano nila,
mamana nila, ma-accept pa rin nila yung culture na meron pa rin tayong ganito. Eh, kaso ito, ang ano ko naman sa mga kabataan ngayon ay parang lagi, may init lagi yung ulo. Oo. Kasi nga pag yung siguro merong iilan na lang talagang mawiwili na talagang magiging apprentice siya nitong mga certain artisan. Kaya, Kasi it takes time 'di ba? Sabi mo nga, yung denso aabuti ng 1.5 buwan bago magawa. And magkano nabibili tong denso knife na to? bali yun po ngayon, depende po sa size. Sa size. Dahil, kunyari po, meron po diyang size 32 inches. Sumunod ay 42, 52, 72. Ano po siya, ang sabihin po nating 32 inches, i-start po siya sa 3K to 3.5. Okay. Tapos, ang pinakamahaba naman po sa 72 inches, siguro po ay nasa 6 to 7. 6 to 7. Po yun. Okay. Pero yung standard na 29, Ang standard po nating 29 ngayon ay nagko-cost na po siya ngayon na 700. 700. Pero po yung pandemic, yung bago siya pandemic, yung ordinary, yung wala tayong yung normal ay nasa 350 to 400 lang siya. Okay. Kaya po yung nag-back to normal tayo, yung mga materyales natin tumaas. Kahit na sabay, kahit gasolina nga natin eh. Nagmahal yung ng bakal eh. Then you say that may mga issue rin di ba, regarding sa sa bakit hindi ka makapag-upgrade, di ba? For example, yung yung forge mo. So ano yung nakita mong mali doon? Doon po sa forge ko ay ito po, hindi ko po siya, parang napako na lang po kami doon sa yun eh. Sa area na yun. Oo po, kung ano po yung setup nung una, yun na rin po yung setup ngayon. So ang gamit mong yung forge, yung parang pinakapainitan mo, oven o hindi po, ito yung pugon, pugon pa din. Pugon pa rin. Siya, yung yung tinatawag na adobe. Oo. Na adobe block na parang hollow block siya na adobe. Paano lang, pag dadalawahin lang namin ganyan. Yung pa rin yung sinuunang way. Ano yung fuel niyo doon? Ano yung ginagamit niyo para Ang gamit po namin doon ay yung coconut shell. Coconut shell. Yung bao na... Pero dati kahoy. Hindi po talaga ginagamit. Coconut shell talaga. Opo. Kaso po, ito po, Bakit coconut shell? Mas mainit po kasi siya at mas matagal matunaw. Okay. Tsaka ito po, nagkakaroon din po kami ng problema dun po sa uling na bao po na yan. Dahil ngayon po ay parang ng agriculture yung bao. Ginigiling nila, hinahalo nila sa feeds. Kaya kami, nahihirapan na rin kaming dahil ito, bibili namin ang uling. Magkano na 1 kilo. Sabi ko, for example sabihin ko 30 ang 1 kilo. Tapos, ako yung may-ari ng kooperahan. Yung coconut shell, ipunin ko, bibili ng mga, kunyari, mga San Miguel, yung mga malalaking kumpanya ng mga feeds ng mas mahal pa doon sa binabao. Kaya yun, nagiging nangyayari sa amin. Naubusan kayo ng supplier. Naubusan kami ng supply. Minsan, 1 week, 2 weeks kaming walang gawa. Dahil nga yung materialis, yung coconut shell na yung pinakamahirap hanapin. Okay lang sana yung mga metal, yung mga molye. Dahil gumala lang ako sa mga junk shop, yung mga katayan ng sasakyan. May makukuha at may makukuha ako eh. Pero yung uling talaga na bao, yung sa mga bukid pa yan, kinukuha. Yun talaga yung hirap ng And then may mga issue ka pa sa mga kapitbahay. Medyo Yun, dahil ito, gusto kong yung production namin yung magtuloy-tuloy, nakaisip ako mag-uling. Kaso, ang problema naman, yung mga kapitbahay namin, siyempre, mausok kasi yun. Oo. Isa pa, baka environmental hazard. Kaya, yun, hindi rin ako hindi ko naituloy yun. Natuloy, Kaya, ito, umaasa kami doon sa mga nag-uuling sa mga bukid, yan, pinupuntahan namin para mabili namin yung product naman nila na yun. Okay.